Isang mapagpalang araw sa atin lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Ako po ay magsishare sa inyo na ating pag-aralan po ang aklat ng Matthew 24, sapagkat nakikita ko sa pag-aaral ay ito po ay mahalaga na ating malaman ang aklat na ito, sapagkat ay mayroon po tayong matutunan dito. At ngayon, mga kapatid, ay nais kong ibigay sa inyo ang mensaheng ito sa biyaya ng Panginoon at sa pangunan ng kanyang banal na espiritu. At ang aking ginawang pamagat ay babala. Ang Matthew 24 ay babala at paghanda para sa bayan ng Diyos. At sa sulat ni Ellen G. White, inihambing ko ito sa The Last Day Events, sa huling pangyayari. So, kasi po ang sulat ni Ellen G. White na Last Day Events ay nakapattern po siya sa Matthew 24. Pero atin pong itong pag-aralan at mayroon po tayong matutunan sa ating pag-aaral ngayon. So, bago kumpisahan tayo, may nalangin. Dakila ka at makapangyarihang Diyos na mahabagin ka sa lahat, Ama. Inihiling ko ang iyong panguna at yung banal na espiritu ang siyang magtuturo sa amin na maihayag ang mga katotohanan ito sa aking mga kapatid. Pagpalain mo, Ama, ang mensaheng ito na maunawaan namin ang ibinigay mo mensahe sa iyong mga alagad sa bundok ng Olibo. Inihiling ko po ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So ngayon po, ang ating pong pamagat sa Matthew 24 ay babala o warning sa bayan ng Diyos. At ito po ay kaakibat ng paghanda. So, bago tayo darating sa tinatawag na hatol ng Panginoon, mayroong munang babala. At unang-una, bago dumating ang babala, ay dapat nating paghandaan ito. Kaya nga paghahanda para sa bayan ng Diyos. So, ang Matthew 24, ang buong kabanata ng Matthew 24 ay sa sulat ni Ellen G. White, ito po ay dalawang pangyayari. Dual fulfillment. Ayan. So, sa dakilang pag-asa, sabi ni Ellen G. White, page 351, kung ano ang nangyari sa pagkawasak ng Jerusalem ay maulit sa pagkawasak sa sanlibutan sa ating hinaharap. At sabi niya dito, mas matindi pa. Kung nawasak ang Jerusalem noong 70 AD, ay ito rin po ay hinantulad sa pagkawasak ng ating sanlibutan. Kasi po ang Matthew 24, dual fulfillment po. Dalawang pangyayari. Nangyari sa Jerusalem at mangyayari sa ating hinaharap. Okay? So, ating ikinunik itong Matthew 24 sa sulat ni Ellen G. White, The Last Day Events. Ayan. Sabi nga ng dakilang pag-asa, ayan, propesiya ng ating Panginoon. The Last Day Events. Ayan, sabi dito, binigyan ni Kristo na babala ang mga alagad niya tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem. So, kung si Jesus Christ ay bago nawasak itong Jerusalem, binigyan ni Kristo na babala ang kanyang mga alagad tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem at ng mga tandang magaganap bago dumating ang anak ng tao. Ang buong kabanata ng Matthew 24 ay propesiya tungkol sa mga pangyayaring mauuna sa tanawing ito. At ang pagkawasak ng Jerusalem ay ginagamit sa paglarawan ng huling dakilang pagkawasak ng sanlibutan sa apoy. The Last Day Events. Okay, sa The Last Day Events, nandun po yan nakasulat. Kaya nga po ang Matthew 24, sabi niya ni Ellen G. White, propesiya tungkol sa pangyaring mauna sa atin. At ang pagkawasak ng Jerusalem
ay ginagamit na paglarawan ng huling dakilang pagkawasak ng sanlibutan sa apoy. Kaya Matthew 24 ang sabi niya. Kaya ating pag-aralan ang Matthew 24. Sabi ni Ellen G. White sa Last Day Events, sa bundok ng Olibo ay tinalakay ni Kristo ang mga nakakatakot na kahatulang magaganap bago ang kanyang ikalawang pagdating. So, binanggit ni Ellen G. White yung bundok ng Olibo. Kasi ang Matthew 24, doon niya inihayag sa bundok ng Olibo ang mensaheng ito. Kaya sabi niya dito, ginagamit ni Ellen G. White itong at makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw ng digmaan, magtindig ang mga bansa laban sa bansa at magkagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng ito ay siyang pasimula ng kahirapan. So ginamit ni Ellen G. White ang Matthew 24, 6 hanggang 8. Kaya sabi niya dito, bagaman ang mga propesiyang ito ay bahagyang natupad sa pagkawasak ng Jerusalem, mayroon itong lalong tuwirang katuparan sa huling araw. Kaya nga po ito ay nasa ating panahon na. Mayroon itong lalong tuwirang katuparan sa huling araw. At tayo po ay nasa huling araw. Sinulot ni Ellen G. White ito noong 1899. Huh? Kaya po, ating pag-aralan ang Matthew 24 at marami tayong matutunan sa ating paglilingkod upang mahanda tayo mapatid sa kalagim-lagim na pangyayari sa sanlibutan. At ang pagkawasak ng Jerusalem ay maulit sa pagkawasak sa sanlibutan. Okay? Maya makikita natin kung gaano kaganda ang ating pag-aaral. Sabi pa ni Ellen G. White sa Last Day Event, ang buong lupa ay mawawasak. Ang propesiya ng tagapagligtas hinggil sa pagdalaw ng parusa sa Jerusalem ay magkaroon ng ikalawang katuparan. Nanupat ang kakilakilabot na pagkawasak na yaon ay isang malabong anino lamang. Kaya nga po, dual fulfillment po itong Matthew 24. Yung pagkawasak ng Jerusalem ay maulit sa pagkawasak ng sanlibutan. At alam natin mga kapatid, sino po yung winasak ng Romano sa Jerusalem? Ito po yung mga Hudyo, ang bayang Israel na tumalikod o hindi tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, ito po ipapabala sa ating bilang bayan ng Diyos sa huling araw ngayon. Kaya sabi nito, sa naging palad ng lungsod na yaon na hinirang ng Diyos, ay makikita natin ang kapahamakan ng sanlibutan na tumanggi sa kaawa ng Diyos at yumurak sa kanyang kautusan. So ano ang maging kasalanan ng sanlibutan? Ito yung pagyurak sa kautusan ng Panginoon. So nakikita natin ang propesiya na sinasabi ni Ellen G. White sa Last Day Events. Kaya ang parusa sa Jerusalem ay magkaroon ng ikalawang katuparan. Nanupat ang kakilakilabot na pagkawasak na iyon ay isang malabong anino lamang. At ang tuwirang katuparan sa ating huling araw, sa ating panahon. Kaya ating pag-aralan ang Matthew 24. So, ito yung Matthew 24, 1-2. Alam natin na ito ay lagi nating pinag-aaralan at lagi nating binabasa ang Matthew 24. So, saan ba ito binigay ni Jesus Christ? Doon ito sa bundok ng Olibo. Na inihayag niya sa kanyang mga alagad, sinabi niya ang huling mensahe niya bago siya napako sa cross. Kasama dito yung Matthew 25, ang huling mensahe. 10 virgin. Okay? So ating pag-aralan mga kapatid ang Matthew 24. Sa verse 1, ito po yung ating mababasa. Sa verse 1, ito ang ating mababasa. Matthew 24 verse 1. At lumabas si Jesus sa templo. At pagyaon sa kanyang mga lakad,
at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya'y ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapat siya'y sumagot at sinabi sa kanila'y, sinabi, hindi ba ganinyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, dito walang maiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. So, makikita natin mga kapatid, no? So, ano ang pinapakita sa mensaheng ito ni Jesus Christ? Sa verse 1, ang sabi nito, at lumabas si Jesus sa templo. Saan ba siya galing nung lumabas siya? Doon siya sa Jerusalem. Nung palabas siya sa Jerusalem, papuntang bundok ng Olibo, mula sa templo, kasi nung bago siya pumasok sa Jerusalem, mga kapatid, ay kanya itong nilinis. Kasi ang templo ng Panginoon ay sinalaula ng mga leader ng iglesia. Ginawang kalakalan ang kanyang bahay. Sabi ng Panginoon na ang bahay ng aking ama ay ginawa ninyong pugad ng magnanakaw. Kaya nilinis niya ito. Kaya nangaral siya doon sa templo sa Jerusalem, at nung mangaral na siya, matapos siyang mangaral, ay lumabas si Jesus. Nung paglabas niya sa templo, sabi dito, at lumabas si Jesus sa templo, at pagyaon sa kanyang lakad, nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad. So, nung palayo na siya, palakbay na siya, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Anong layunin? Upang sa kanya'y ipamalas ang mga gusali ng templo. Lumapit ang kanyang mga alagad, ang layunin, ipamamalas kay Jesus Christ ang templo. Kasi po, ang templo na ito ay napakaganda. Punong-puno ito ng mga mahalagang o mahalagang bato. Kung sa panahon ng mga Hudyo noon, wala silang bagay na ipinagmamalaki na sa kanilang parang kayamanan sa sanlibutan o building ay walang iba ang templo. Kaya nung lumabas si Jesus Christ papunta sa bundok ng Olibo, nilapitan siya ng kanyang mga alagad. At nung lumapit sa kanyang mga alagad, ang layunin ipamalas sa kanya ang gusali ng templo. Bakit gustong ipamalas o gustong yayain si Jesus Christ para ipakita ang gusali ng templo? Ano ang nasa isip ng mga alagad? Ang inisip ng mga alagad, mga kapatid, na inihintay nilang tagapagligtas o si Jesus Christ na tagapagligtas, ang Misaya. Iniisip nila na si Jesus Christ sa kanyang kapanahunan, na si Jesus Christ ay maghari na sa kanilang kapanahunan. At gusto nilang ipakita ang kagandahan ng templo, na itong templong ito, ikaw ang magiging hari sa lugar na ito. Kaya nga nung panahon na nangaral si Jesus Christ, lumapit yung dalawang alagad niya. At yung kanyang ina ay lumapit kay Jesus Christ na mayroong hinihingi. Nang sabi ay, kung ikaw ay maghahari na, uupuin mo ang aking anak sa kanan at ang aking anak naman sa kaliwa. Kaya nag-away ang kanilang mga alagad sa pangyayaring iyon. At nung nabuhay nga si Jesus Christ, nagtanong ang mga alagad na, ngayon na ba ang panahon na isasauli mo ang kaharian ng Diyos? Nagtanong sila, ngayon na ba ang panahon ng iyong paghahari? Kasi ang inisip ng mga alagad na ang tagapagligtas na si Jesus Christ ay hinihintay nila na maghahari sa kanilang panahon. Kaya iniisip ng mga alagad na ang gusaling ito, ang templong ito ang magiging iyong kaharian. Subalit, na ipinagmamalaki ng mga alagad ang templong ito, direktahang sinagot sila ni Jesus Christ na sinasabi. Tatapat siya sumagot sa kanila'y sinabi, hindi ba ganinyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Tinanong ni Jesus Christ ang mga alagad, itong
ipinagmamalaki ninyo itong yung nakikitang gusaling ito, ang templong ito, napakagandang ito, hindi ba ganinyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. So, nakita ng mga alagad na ang kanilang itinuturing na malaking kayamanan, ang templong ito ay mawawasak pala. Kaya, nagbago ang kanilang shift ng kanilang pag-iisip. So, bago natin talakayin yung chapter 3, verse 3, ating pag-aralan itong pagkawasak ng Jerusalem. Kasi sabi ni Jesus Christ dito, katotohanan sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ito ibabagsak. Tandaan natin mga kapatid, na ang pagkawasak ng Jerusalem ay anino lamang sa huling pagkawasak sa sanlibutan. At tandaan natin na ang pagkawasak sa Jerusalem, ito po ang bayan ng Diyos na tumalikod sa ating Panginoong Kristo, na itinakwil lang ang Panginoong Kristo. Hatol ng Panginoon sa yumurak sa kanyang anak na ating Panginoong Kristo. Ayan. Kaya ang tanong po ay, kailan nawasak ang Jerusalem? Ang sagot po ay noong AD 70. Nawasak ang Jerusalem noong AD 70. Nawasak itong Jerusalem noong AD 70. Kaya ang tanong po ay, paano ang pagkawasak ng Jerusalem noon? Paano ito nawasak? So, mga kapatid, paano ba nawasak ang Jerusalem? Bago ito nawasak, bago ito kinubkob ng mga Romano, nagbigay si Jesus Christ ng tanda. Kaya nagbigay si Jesus Christ ng tanda sa kanyang mga alagad bago nawasak ang Jerusalem. Saan natin malalaman? Sa Lucas 21:20-21, sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad, subalit kapag nakita niyong pinaligiran na ng mga hugbong, subalit kapag nakita ninyong pinaligiran ng mga hukbo ang Jerusalem, alamin nga ninyo na ang pagkawasak ay malapit na. Kaya't ang mga nasa Huda ay dapat nang tumakas patungo sa bundok, at mga nasa lungsod ay lumabas, at ang mga nasa labas ng lupain ay huwag nang pumasok. So, ayan po mga kapatid, atin po itong tatalakayin, sapagkat kung paano nawasak ang Jerusalem, nagbigay ang Panginoong Hesukristo ng babala bago ito nawasak. At ang babalang ito ay dapat paghandaan, titignan, babantayan, sapagkat kung ito'y dumating, makita yung sign ng tanda ng pagdating ng pagkawasak, bago mawasak, alam na dapat nila ang kanilang gagawin. Kaya po napakaganda ng ating pag-aaralan kung paano nawasak ang Jerusalem. So, unang binigay ni Jesus Christ, sabi niya, subalit kapag nakita ninyong pinaligiran na ng mga hukbo ang Jerusalem. Pag pinaligiran na sila, ito po yung tanda na ibinigay ni Jesus Christ. Pag paligiran na ng hukbo ng Romano ang Jerusalem, kasi kukubuin ang Jerusalem ng mga Romano, wawasakin ito. Ayon sa story. Kaya bago ito wasakin ng mga Romano, may tanda ibinigay si Jesus Christ sa Lucas 21. Kapag nakita ninyong pinaligiran ng mga hukbo ang Jerusalem, alamin nga ninyo na ang kanyang pagkawasak ay malapit na. Kapag nakita ito, anong hudyat na gagawin? Kaya't ang mga nasa
Hudiya ay dapat nang tumakas patungo sa mga bundok. Ito ang hudyat. Kapag napagiligiran na, mayroon ng pagtakas sa mga bundok. Oh. Kaya't ang mga nasa Huda ay dapat nang tumakas. Ito po yung tanda na makikita ng mga Kristiyano. Kapag nakita niyo paligiran na ng hukbo ang Jerusalem ng mga Romano, ito na yung tanda na panahon na ito ng pagtakas. Panahon ng pagtakas. Kaya't ang mga nasa Huda ay dapat nang tumakas patungo sa mga bundok. At ng mga nasa lungsod ay lumabas ayan. At ng mga nasa lungsod ay lumabas at ang nasa labas sa lupain ay wag nang pumasok doon. Ibig sabihin, mapatid, kung saan ka lugar ng sitwasyon na yon, panahon ng pagtakas, halimbawa dito sa Manila, kung ikaw ay nasa tawag nito sa nagtatrabaho ka at nagpanahon na pagtakas, nakita mo na yung sign, diretso ka na, wag ka na umuwi sa iyong bahay. Diretso ka na takbo. Ayan, yun po yung hudyat na ibinigay ni Jesus Christ na sign, tanda sa panahon na kukubkubi na ang Jerusalem. Pag nakita ninyong kukubkubi na ang Jerusalem ng mga Romano, ito na yung panahon ng pagtakas. Kaya mga kapatid, marami pong mga Adventist na hindi naniniwala na sinasabi nila, bayan tayo ng Diyos. Ililigtas tayo ng Panginoon kasi bayan tayo ng Diyos. Hindi niya tayo papabayaan. Pero tandaan natin mga kapatid na ang Panginoon ay nagbigay po siya ng tanda at babala bago mangyari ang pagkawasak. At itong binigay ni Jesus Christ sa mga alagad, ito po yung instruction na dapat sundin ng kanyang bayan. Kasi kapag hindi ito isinunod, mawawasak, madadamay. Alam nyo ba ang argumento ng mga Israel? Malalaman natin mamaya. So, ayan. Titignan natin kung paano nawasak ang Jerusalem noong AD 70. Ayon sa kasaysayan, narito po ang aking aklat ay sa sulat ni Ellen G. White. Ayan. Tignan ko nga to. Nandito, mga kapatid. Ayan, dito yung kasaysayan. Basahin ko ha. Sa Dakilang Pag-asa. Sabi dito, sa sulat ni Ellen G. White, sa Dakilang Pag-asa, page 20, sabi niya, ang pagkawasak ng Jerusalem kung kinukub ito. Wala ni isamang Kristiyano ang napahamak sa pagkawasak ng Jerusalem. Kasi, binigyan sila ni Jesus Christ ng tawag dito, ng sign, tanda. Kapag nakita ninyong yan na yung pangyayari yan, yan ang panahon ng pagtakas. Kaya sabi dito, wala ni isamang Kristiyano ang napahamak sa pagkawasak ng Jerusalem. Binigyan ni Kristo ang kanyang mga alagad ng babala. At lahat ng naniniwala sa kanyang mga sinabi at nag-aabang sa ipinangakong palatandaan ay lahat ay naligtas. Kaya sabi dito, sabi ni Jesus Christ sa Lucas 21:20, ginamit na ni Jesus, kapag nakita ninyong pinaligiran na ng hukbo ang Jerusalem, sabi ni Jesus, alamin nga ninyo, ang kanyang pagkawasak ay malapit na. Kaya't ang mga nasa Huda ay dapat nang tumangas patungo sa bundok at mga nasa lungsod ay lumabas at ang mga nasa labas ng lupain ay wag nang pumasok. Ito po yung sign. Titignan natin mga kapatid. Para dito mainip, no? Sabi ito, pagkatapos na paligiran ng mga Romano ang lungsod
sa pangunguna ni Sistius. So pinaligiran. Pagkatapos paligiran ng mga Romano, hukbong Romano ang lungsod, hindi inasahang ititigil nila ang pangungubkob na ang lahat ay parang pabor sa madaliang pagsalakay. Yung pinaligiran na nila ang Jerusalem para pagkubin, inurong nila ang kanilang pangungubkob. Samantalang, pabor na para salakayin nila ang lungsod. Sabi dito, ang mga kinukubkob na wala na ng pag-asang manalo pa sa paglaban. Kaya itong mga Israelita, wala silang pag-asang lumaban. Pero, itong mga kumukubkob, hindi nila na ituloy. Oo. Sabi dito, ang mga kinukubkob na wala na ng pag-asa na manalo pa sa labanan ay susuko na sana. Kasi wala silang pag-asa eh. Pero dito, nang biglang inurong ng Romanong general ang kanyang pwersa nang walang malinaw na dahilan. Nakikita niyo kapatid, noong paligiran nila ang hukbo, pinaligiran na ng hukbo ng Romano ang Jerusalem, samantalang pabor na para kubkubin ang Jerusalem, hindi na ituloy, napigilan sila. At itong mga Hudyo na wala ng pag-asang manalo. Pero, inurong ng mga Romano ang pangungubkob. Anong dahilan? Kasi po, sa panahong iyon, naroon po ang mga Kristiyano nasa loob po ng Jerusalem. Kaya po nga, yung nakinig sa hudyat, nakinig sa sign na ibinigay ng Panginoon, sila po ay naghanda. Makikita natin mamaya kung paano sila iniligtas ng Panginoon. Ano ang gusto ng Panginoon? At paano niya iningatan ang tunay na mga naglilingkod sa Kanya. Kaya mga kapatid, para hindi tayo mainip, mayroon po tayo part 2 mamaya. Kasi po, mayroon pa po akong lakad ngayon. Mayroon pong pagsamba na midweek. Kaya puputulin po natin dito mga kapatid. Abangan nyo po ang sunod na kabanata. Makikita natin kung paano ang pagkawasak ng Jerusalem, ang pagkawasak ng sanlibutan ay mas matindi pa. Pero lahat ng sumunod sa instruction ng Panginoon, sila po ay maliligtas. Okay? Maraming salamat po. Ating tatapusin ang ating mensahe ng Panginoon sa oras na ito. Tayo manalangin. Mapagpalang Diyos, Amang Banal, maraming salamat sa patuloy mong paggiya sa bawat isa sa amin. Ang mensahe ito, Panginoon, na Matthew 24 ay aming pag-aralan. Salamat o Diyos na Ikaw ang magsubaybay ng bawat isa upang magkaroon, Panginoon, ng interes sa pakinig ng mga salita ang aking mga kapatid. O Diyos, tatagubilin ko, Panginoon, ang gawain ito na ipinagkaloob mo sa akin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ayun mga kapatid, tuloy po natin ang topic na yan, Matthew 24, sa sunod.